Hi guys. So, alis tayo ngayon. Bali wala tayong part-time ngayon. O nga pala, today is Monday. Bali, alas 12 na ng tanghali. Yung pinakahihintay kasi nating trabaho, tinawagan ako last week para magpasa na ng dokumento at ng ewan ko, parang papipirmahin daw nila ako ngayon. Hindi ko lang sure kung ano yung ipapapirma nila sa akin, pero we'll find out later. So, medyo alanganin yung alis ko kasi si Seth maya-maya uuwi na, pero napagluto ko na siya. Napagluto ko na siya ng ng nilaga. So, ayan guys, di ba? Usok-usok pa, pero kumain na rin ako. At may kanin na rin naman siya. Sinabi ko rin naman kay Seth na magdala ng susi. Kaya safe naman tayo at sure tayo makakapasok siya sa loob ng bahay. Ayun, anyway, ang appointment ko is 1 o'clock. Bali doon yun sa sentro. So, once na makakapag-umpisa na tayo doon, which is I'm hoping na sana ASAP makapag-start na tayo doon. Pabalik tayo ng trabaho sa sentro. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapagtrabaho sa sentro simula nung nag-COVID. Nung last year. May last year yata. Oo, may nililinis akong bahay doon noon. Sa sentro din yun sa may Espanya. Pero ngayon, guys, we'll see kung anong mangyayari. I'm hoping na sana good news. Good news in a sense na sana makapag-start tayo ASAP. Okay, so babiyahe muna ako guys. Baka hindi ko naman ma-vlog yung biyahe natin. Siguro pag nandun na tayo sa sentro. Pakita ko rin sa inyo yung sentro para magka-idea kayo kung gaano kaganda ang sentro dito sa Italy. Yan, so dito na tayo sa Espanya. Ganda, no? Ganda talaga dito sa Espanya eh. Ilang beses na rin tayong napadpad sa lugar na to para magtrabaho. Bali, mga unang taon ko pa lang dito nakahanap ng trabaho. Dito agad yung mga nakita nating trabaho. Ito yung Spanish Steps guys. Dito sa luma naming channel, meron na rin akong parang mini tour vlog doon. At nadaanan natin to. I-try kong i-re-upload yun sa natin. Sa bagong YouTube account natin. Ayan. So, dito sa Via dei Condotti, ayan, kita nyo. Ito yung street na puro luxury shops ang meron yan. Katulad yung Dior. Diba? So, yan, marami yan. May Gucci din, Bulgari, magkakatabi yan.
Pag dito kayo tumingin guys, tingnan nyo ang gaano kaganda oh. Diba? Pagpapunta kayong Spanya, ang ganda nitong street na to, maganda yung view. Ayan, so kung dumating yung time na magkapag-start tayo sa work, dito na naman ang destino natin. Balik tayo dito guys. From 2018 na nagsimula ako magtrabaho, dito na palagi. Kabisado ko na yung lugar na to. Ayan, so dito malapit yun eh, yung trabahong papasukan natin. So ito namang street na to, ano to eh, shopping street din. Mahaba yan, Via del Corso. Nandun din yan sa yan o, yung kahabaan na yan, simula dun sa Piazza del Popolo hanggang dun sa Piazza Venezia. Ganyang kahaba yung street na yan. At dun sa mini tour vlog nga natin dun sa luma nating account, nadaanan din natin yan. So kung gusto niyo mapanood guys, i-re-upload natin dito sa bago nating channel. Dito guys, so nagtrabaho din ako dyan nun, year 2018 nagtrabaho ako dito. Luxury B&B naman yan guys, mahal ng per night dyan. Ito naman ang mamahaling Japanese restaurant, Zuma. Mamma mia, napakamahal dyan. Ang maganda lang dyan, roof deck yung ano nila, restaurant, kaya maganda ang view. Okay, so medyo malapit na tayo guys, so maya na lang ulit. Okay guys, so tapos na tayo doon sa hotel. Good news naman siya dahil ano, malapit na tayong mag-umpisa. Siguro sa bahay ko nakukwento yung kabuuan ng detalye kasi naglalakad tayo. Videoan ko sana yung hotel. Kaso biglang lumabas yung director na kausap ko. Kaya naman di ba video na doon siya sa may pintuan ng hotel. Kaya hindi ko na na-videoan. Anyway, uwi na tayo. At bukas may pasok na naman tayo doon sa part-time natin. Trabaho ulit tayo bukas. So yun yung kinaganda, kahit na habang hinihintay natin tong trabaho na to, nakakapagtrabaho pa rin tayo. So hindi tayo bakanting-bakante. Ayun. So yun, sa bahay ko na-explain guys kung yung detalye nitong ina-apply akong trabaho. Kung bakit din inabot ng ganito katagal, di ba? Sabi ko nga kanina, May pa lang nag-apply na ako dyan. October na, ayun. So, kita-kits na lang tayo mamaya. Abangan nyo yung i-re-upload ko yung mini tour natin dito sa isang part ng sentro. Sentro to, pero isang part lang to. Malaki ang sentro ng Roma. Marami pang mga tourist spots dito sa Roma na hindi ko pa napapakita sa mga vlog natin. Anyway, tingnan natin sa susunod kung magagawa natin ng content yung ibang part ng mga tourist spot ng sentro dito sa Roma. Sabi nga sa inyo guys, kung magtutour kayo dito, kulang yung isang araw nyo para malibot nyo yung lahat ng tourist spot dito sa sa Roma. Roma pa lang, Roma alone. Wala pa yung ibang part ng ibang province. Hey, anyway guys, sige, see you later. Okay guys, bago ko ikwento yung parang pinaka-details nung ina-plan, yung hinihintay nating trabaho nga na pinuntahan natin nung Lunes, kukwento ko muna sa inyo kung paano ba ako nalinya sa mga hotel at B&B na trabaho. Bali, nung dumating ako dito 2017, si Mia lang yung nagtatrabaho noon. Tagal ko rin trabaho noon. Wala namang isang taon, pero almost 1 year akong walang trabaho noon.
hanggang sa June, yung isa sa mga housemate namin ni Mia sa bahay. Teka nga, ayos ako ng upo. Ay, uuwi siya ng Pilipinas. Yun yung ka-housemate nga namin ni Mia nun, si Balong. Inalok niya ako na magtrabaho, na mag-replace sa kanya or mag-sub. Sub, yun kasi ang termino dito guys, kapag papalitan mo pansamantala yung isang tao sa trabaho. Sa Pilipinas, ang tawag natin doon yata, kung di nagkakamali, ay reliever. No? So, dito, sub ang tawag doon. Since wala pa nga ako experience at English lang ang alam kong language noon, sakto yon para sa B&B at hotel kasi nagre-require talaga doon sila ng marunong mag-English para pag kinausap ka ng guest, marunong kang maipag-communicate. So, nung umuwi siya ng Pilipinas, ako yung inilapit niya dun sa boss niya. Actually, pahirapan pa nga yung kasi yung boss niya Italiano talaga. So, pa nag-uusap kami na nag-Google Translate pa ako, tapos papabasa ko sa kanya. Ganun talaga, guys. Siyempre, kailangan natin diskartehan, di ba? Para lang makapagtrabaho tayo. So, nagtrabaho ako doon ng 2 months kasi 2 months siya sa Pilipinas noon. Tapos, pagbalik niya rito, bago siya bumalik, ay nakahanap ako ng isa pang trabaho. Doon naman sa bandang Piazza del Popolo. Housekeeping din. At actually, kasama ko pa nga si Mia noon eh. Dalawa kami. Siya receptionist at saka sa mga booking. Ako housekeeping. Ang pangit lang sa experience ko na yun, no, nung dumating siya, nag-start ako doon. Ano tayo noon, parang na-discriminate tayo, guys. Kasi hindi pa ako marunong mag-Italiano noon, as in wala pa talaga. So, kaya hindi niya ako inoferan ng tamang bayad. Alam niyo yun. Yun lang yung pangit sa ibang mga employer dito. Hindi lahat, guys, ha. Ibang mga employer dito na kapag naghahanap sila ng mga, kunyari, wala pang experience o kaya bagong dating, nag-hire sila. Pero, ang catch doon is, hindi ka nila papasweldohin ng tama just for the reason na hindi ka marunong kasi mag-Italiano. But anyway, nagtrabaho ako doon, tinanggap pa rin natin kasi syempre kailangan natin na experience para mas makahanap tayo ng magandang trabaho, di ba? Bago ako mag-1 buwan, nag-resign ako doon kasi meron din kaming kakilala na nag-alok sa akin ng isa pang trabaho sa isang luxury B&B. So, doon sa hotel na yon, doon sa luxury B&B na yon, nag-start ako right after, nag-resign ako ng 1 buwan lang ako doon. Nag-resign ako kasi nga sobrang baba ng bayad. Binabayad lang sa akin ng guys, sa maniwala kayo sa hindi, 600 euro lang. Which is sobrang baba nun, guys. As in, below the belt yun kung tutuusin. Asawa ko nga naaawa sa akin nun eh. Pero, iniwan ko yun. Iniwan namin pareho yun. Sabi ko kay Mia, pahinga muna siya. Ako muna magtatrabaho kasi doon sa luxury B&B, maganda ang medyo, hindi ko pa masabing maganda ha, pero medyo maganda na yung offer sa akin doon. Ang trabaho natin doon ay halo-halo. So, minsan, fakino tayo or bellboy. Housekeeping din tayo. Parang all around nga yun eh. Tapos, nagluluto rin tayo ng almusal or breakfast para sa mga guests. So, yung luxury B&B na yun yung nakita nyo kanina sa video na nadaanan natin bago tayo pumunta doon sa hotel. Mahal talaga doon. Luxury B&B siya kasi ang per night doon ay 2,000 plus. No? Kasi yung kwarto na pinauupahan nila doon ay historical yata. Parang naging kwarto daw yun ni Napoleone or ni Napoleon. Anyway, ayun, basta si Napoleone. Kaya ganun kamahal yung kwarto doon. Ang maganda doon kasi nagbabayad sila ng overtime, tapos minsan bumabalik tayo ng gabi, bayad din yun. No? Hanggang sa nagdesisyon ako umalis kasi parang yung sweldo ko doon ay feeling ko lugi pa rin ako kasi nga ang dami kong ginagawa, nag-housekeeping, nagbe-bellboy, nagluluto pa. 'Di ba? So lugi pa rin para sa akin, lugi pa rin 'yun. Although good na siya compared sa una kong naging trabaho, 'di ba? Tapos noon, 'yon, may isang B&B rin na inalok sa akin sa may Tritone, malapit siya sa may Fontana di Trevi. Pumasok ako doon. Nag-resign ako, tapos pumasok ako doon. Yun ang pinakamaganda talagang experience ko sa trabaho. Kasi may 13-month pay, may 14-month pay, nagbabayad sila ng OT, tapos kapag may late check-in, yung fee nila sa late check-in, sa akin napupunta yun. So, halimbawa, merong 3 magle-late check-in, yung fee nun sa akin mapupunta.
Okay, so ang late check-in, ang bayad dun ay 20 euro. So kung may tatlo, di may 60 euro ako, di ba? Bukod dun sa sweldo ko. Di lang maganda doon ay nung dumating yung time na humina yung BNB nila, nag-decide kasi yung may-ari na kukuha na lang muna sila ng employees through agency kasi medyo mas mura yata ang pasahod dito. Kasi kami direkta kami doon, may kasama pa akong isa na ibang lahi. Tapos, although prinamis naman sa akin na after nung low season na yun, kukunin ulit kami. Pero syempre, hindi naman kasi tayo mabubuhay sa ganun na pag low season, pahinga ka muna, pag high season, balik ka sa trabaho. Hindi naman tayo mabubuhay ng ganun dahil syempre may pamilya tayo. Kaya ang ginawa ko, naghanap agad ako ng ibang malilipatan which is hotel. So, napunta tayo dun sa hotel. Kaso, nagkaroon na ng COVID. Nung nag-COVID kasi guys, nagsara lahat ng mga hotel, hindi lang hotel, basta lahat ng may kinalaman sa tourism na negosyo, nagsara talaga. So, isa tayo sa nawalan ng trabaho nun. Pero ang maganda nun, kahit wala na tayong trabaho nun, sumusweldo pa rin ako ng ilang buwan nun. Hanggang November, sumusweldo ako nun. Pagkatapos nun, may mga in-applyan pa akong mga bonus na binibigay ng gobyerno, kaya nakakatanggap pa ako monthly. Kaya okay tayo nung COVID time. Wala tayong naging problema kasi tuloy-tuloy yung income natin kahit nasa bahay lang tayo. Pero 2021, since ayoko nga nang masyadong nag-i-stay sa bahay, si Mia nagtatrabaho na nun. Ang ganda na ng trabahong napasok ni Mia nun eh. Nag-decide naman ako na magtrabaho na ulit, no? Pero since ako yung nag-aasikaso sa mga bata, kailangan ko lang ng mga part-time na trabaho kaya namasukan ako nun as helper sa isang bahay. So sa bahay ako nagtatrabaho nun, may isang naka-live-in talaga doon na siya yung nagtatrabaho talaga doon as parang au pair nila o domestic helper nila. At ako parang assistant lang ako nun, kumbaga umaalalay lang ako sa kanya. Kaya part-time lang yung trabaho ko doon. So, tumagal din tayo doon. Halos 2 years din tayo doon. Tapos, doon sa Spanya, nabalik ulit ako eh. Last year yata, 2024. Bahay din yun. Alam ko, hindi ako nagkakamali. Hanggang sa, ito na nga, no, itong trabaho na to. Hindi, meron pa ako isa pang naging trabaho eh. Anyway, punta na tayo sa inaanuhan kong trabaho ngayon. No? Sa ngayon, meron tayong mga part-time na ginagawa which is good. Kasi maganda yung binabayad sa akin doon, part-time. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung magkano, pero ang ganda ng binabayad sa akin doon. Pero nung May, ito na yung sa trabaho na, no? Yung nung May, kinausap ako nung isa kong kaibigan na sabi sa akin, bro, hiring sa amin ngayon eh, hotel. Baka gusto mong subukan, sabi niya gano'n, guys. Di ako naman, interesado talaga agad daw kasi gusto ko na talagang bumalik sa hotel, no, na trabaho. Matagal ko nang sinasabi yan kay Mia na gusto ko nang bumalik ng trabaho sa hotel. Good news na, ang maganda lang dito kasi 5-star hotel siya. So, ang ganda talaga ng mga benefits nila, no. Sabi ko, sige, paano ba gagawin ko? Pasa ka lang ng curriculum or ng resume. So, binigay ko sa kanya yon hanggang sa after a week, tinawagan na ako for interview, May. So, punta tayo doon, interview. Interview naman nila, simple lang. Tinanong lang nila yung mga experience ko sa hotel. And sinabi ko naman sa kanila. So, noong una, medyo skeptical pa sila kasi wala akong experience as bellboy. Ang experience ko lang parang part-time receptionist at tapos housekeeping. Pero nung nakita naman nila na kasi sabi sa akin nung kaibigan natin si Noriel, sabi niya, bro, mag-Englishin mo yung director, Englishin mo kasi gusto niya yon. So, syempre advantage sa atin yun, no? Hindi man tayo magaling mag-Italiano pero kayang-kaya naman nating mag-English. So, interview in English ko siya. So, yun nga, kahit wala akong experience as bellboy or fakino, siguro nakuha ko yung loob nila the way I speak, siguro, ganun. So sabi na sa akin, okay, sige, hintayin mo yung tawag namin. July, lumipas yung June, so July, tinawagan nila ulit ako, guys. So, pinapunta ulit ako. So, in-interview ulit ako, pero maiksi lang. Hanggang sa naging ending nun, nagustuhan talaga ako nung director nila at kinamayan na ako, sabi sa akin, you're hired. So, syempre, tuwa naman ako, guys, no? Dahil, yes, makakapasok na ako sa hotel na to. Yun nga lang, lumipas ulit yung ilang buwan dahil July, August,
August nagpunta pa yata ulit ako, hindi ko maalala. Tapos September, tapos ito October, tinawagan tayo, pinabalik tayo. Pero yung mga buwan na yun, sabi ko, wala na yata. Sinakausap ko na yung asawa ko, hanap na kaya ako ng ibang trabaho, sabi ko gano'n. Yung asawa ko naman, alam niya gusto ko yung trabaho yun, abangan ko pa nga rin daw, or okay naman sa kanya kung gusto kong humanap ng ibang trabaho. Hanggang sa bago ako tawagan ulit, nitong huli lang, no, last week na, bago ako ulit tawagan ito, isa kong kaibigan naman, si Arnel, kinausap na ako, sabi niya, Gar, sabi niya gano'n, message siya sa akin, may isang bagong bukas na hotel, naghahanap yung kaibigan niya, puro Pilipino daw doon, tsaka Pilipina daw ang nagtatrabaho doon, bagong bukas ng hotel, pero housekeeping ulit. Okay siya kasi ang pagkaka-explain sa akin, hindi ko pa naman nakuha ng buong detalye yung trabaho na yun. Basta ang pagkaka-explain niya sa akin, 8 hours ang trabaho ng lalaki, may 2 day off, tapos 10 kwarto daw ang lilinisin per day. Sabi ko ba okay na yun kasi nung nag-hotel ako noon, sa 6 hours ko, 13 rooms ang nililinis ko. So, mabilis sa'yo, paspasan dito, parang 8 hours ka, pero 10 lang lilinisin mo, so mas mahaba ang oras mo, no? Kaya parang sabi ko, kinausap ko agad yung asawa ko, sabi ko, parang ito, kinausap ako ni Arnel, ganyan. Parang gusto ko na, sabi ko, sige, ibibitawan ko na tong hinihintay ko, kasi ang tagal eh. Di ba, from July, tapos August, September, walang contact sa akin, walang email. So, nung magdidesisyon na ako, sabi ko, sige, kakausapin ko si Arnel pag nagkita kami ng Sabado. Yun nga yung pre-birthday celebration ni Seth. Kakausapin ko na siya dapat noon. Pero bago dumating yung Sabado, Huwebes, tinawagan na ako nung hotel. In-email ako na pinapupunta ulit ako at i-ready ko na daw yung mga documents ko, ipapasa ko daw yung mga documents ko. So, yun. So, nag-iba na naman ang Sabi ko, teka lang, ito na yata yung hinihintay kong trabaho. Kasi, kumbaga, dapat iiwan ko na di ba? Pero, yun nga, nag-email na ulit sa akin na ito na nga daw ulit. Yun na yung nagpunta ako nung Lunes. So, nag-appointment ako, sabi ko, Lunes. So, pagdating ko ng Lunes, kinausap ulit ako ng director at saka may pinakilala pa siya sa akin isa, parang hindi ko alam kung assistant director ba yun. Maiksi lang naging usapan namin, kinonfirm lang yung mga documents ko, tapos sabi nga may email sa akin na kailangan ko pirmahan, kaya yung hinihintay natin ngayon. Ang good news, ang sabi nila sa akin ay we are nearly to opening. So, nalalapit na raw ang hotel sa pagbubukas. And 2 weeks before, sasabihan nila ako kapag mag-start na para ma-ready ko rin yung sarili ko. Tsaka alam ko kasi susukatan ka pa doon ng uniform. Very, very positive naman tayo na within this month or by November. Kasi nung in-interview talaga nila ako nung unang-unang interview ko sa kanila nung May, sinabi na nila sa akin na baka by September pa tayo magbubukas or November. Kaya na ako nawalan ng pag-asa kasi lumipas na yung September, hindi pa rin ako tinatawagan. Kaya sabi ko, maghahanap na ako ng iba. Yun nga, buti na nga lang, kinontak nga ako last week, kaya medyo nabuhayan ulit tayo. Tsaka yun nga, in-explain ulit nila sa akin yung trabaho. At shifting nga yung trabaho, may umaga, mid-shift, at may graveyard. So, mag-shift ka doon sa 3 shifting hours ng trabaho. Alam nyo guys, totoo lang, ang daming trabaho dito sa Italia. Pero kasi most of them syempre nagre-require talaga ng, alam mo yun, kailangan mahusay kang mag-Italiano. Saglit nga lang. So yun, pero yun nga guys, dami talagang trabaho dito. Pwede kang magtrabaho sa pharmacy, pwede kang magtrabaho sa kahit saan na pwede. At saka dito guys, napakadali lang mag-apply, sa totoo lang. Vacation namin sa... So, nanonood tayo ng vlog natin ngayon. In-upload natin kanina. Daddy, you should do a video also tomorrow. Tomorrow? Yeah, because Okay, sige, no problem. Bianca's house, I get to study with her. Okay, no problem. So, yun guys, sige, mapaalam na ako and see you again next time sa susunod nating vlog. Bye!